News on Mayweather Pacquiao potentially falling apart. I mean, I have to say this. Mayweather, come on, dude. Fight a real fight. You're still trying to protect your O? Your own father said you lost against me back when we fought. Pagdating sa usaping yaman at tagumpay sa boxing, walang mas lulutang pa sa pangalang Floyd Mayweather. Sa loob ng maraming taon, naging tatak na niya ang pagpapakita ng mga mamahaling relo, naglalakihang mansyon at mga pribadong eroplano na tila ba hindi nauubos ang kanyang bilyon-bilyong piso. Pero paano kung ang lahat ng karangyaan na nakikita natin sa kanyang social media ay isa na lamang palang malaking palabas para itago ang katotohanan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isang matinding pahayag ang gumulantang sa mundo ng sports nang direktang sabihin ng dati niyang mahigpit na karibal na si Oscar De La Hoya na si Floyd ay baon na sa hirap at desperado na sa pera. Ayon kay Oscar, ang mga ikinikilos ni Floyd sa mga nakalipas na taon ay hindi gawain ng isang taong tunay na bilyonaryo, kundi galaw ng isang taong paubos na ang ipon. Ang matinding banat na ito ni De La Hoya ay hindi lang ngayon nagsimula dahil noon pang taong 2018 ay sinasabi na niya na may problema si Floyd sa pananalapi. Sa isang interview, diretsahang ipinaliwanag ni Oscar na kaya lang daw lumalabas sa kanyang tago na lungga si Floyd ay dahil kailangan na nito ng pondo para suportahan ang kanyang maluhong buhay. Ibinigay niyang halimbawa ang kasaysayan ng sikat na boksingerong si Mike Tyson na kumita rin ng mahigit $500 milyong pero nauwi rin sa pagka-bankrupt. Para kay Oscar, kapag huminto na ang pagpasok ng napakalaking kita mula sa mga totoong professional fights pero hindi naman humihinto ang sobrang paggastos, siguradong darating ang panahon na mauubos ang lahat. Ang mga salitang ito ay tila naging babala para sa marami, lalo na't unti-unting lumalabas ang mga balita tungkol sa mga utang at demanda laban kay Floyd. Para lubos nating maintindihan kung bakit ganito na lang katindi ang galit ni Oscar kay Floyd, kailangan nating balikan ang kanilang laban noong 2007. Doon ang gabi na nagpabago sa kapalaran ni Mayweather dahil bago ang laban na iyon ay kumikita lang daw siya ng maliit na halaga. Ayon kay De La Hoya, siya ang nagbigay ng pagkakataon kay Floyd na maging sikat at kumita ng malaki dahil sa ganda ng promosyon ng kanilang event. May malalim din silang hidwaan dahil sa isang kasunduan na dapat ay magkakaroon sila ng rematch pagkatapos ng isang taon. Pero ang ginawa raw ni Floyd ay nagretiro ng eksaktong isang taon at isang araw para lang maiwasan ang muling paghaharap nila at mapangalagaan ang kanyang malinis na record. Ang madiskarteng galaw na ito ang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi matigil ang asaran ng dalawa sa harap ng publiko. Nitong mga huling taon, lalong lumakas ang hinala ni De La Hoya dahil sa mga pinapasukang exhibition fights ni Floyd laban sa mga influencer at mga hindi kilalang boksingero. Noong 2024, naging usap-usapan ang gulo sa laban ni Floyd sa Mexico City kung saan pinalitan niya ang referee sa gitna ng laban dahil lang sa hindi siya nasusunod sa kanyang mga gusto. Tinawag ito ni Oscar na isang malaking kahihiyan para sa isang alamat. Ang isa pang revelasyon na madalas gamitin ni Oscar De La Hoya para asarin si Floyd ay ang tungkol sa tatay mismo ni Mayweather. Ayon kay Oscar, pagkatapos ng kanilang laban noong 2007, mismong si Floyd Mayweather Sr. daw ang lumapit sa kanya para bumulong at sabihing, "Oscar, ikaw ang tunay na nanalo sa anak ko." Kahit na wala namang ibang nakarinig sa usapan na ito, paulit-ulit itong ikinukwento ni De La Hoya para ipakita na pati ang pamilya ni Floyd ay alam na hindi siya ang tunay na hari ng ring. Bagamat walang ipinapakitang bank statement si Oscar, noong Disyembre 2025 ay isang malalim na investigasyon ang inilabas ng Business Insider na nagpakita ng mga opisyal na dokumento tungkol sa yaman ni Floyd. Sa ulat na ito, sinuri ang daan-daang pahina ng mga record sa korte at gobyerno sa Nevada at New York. Lumalabas na kahit kumita si Floyd ng mahigit $1.2 bilyong sa kanyang buong karera, ang kanyang buhay pagkatapos ng boxing naman ay punong-puno na ng utang. Noong 2021, nagmalaki pa si Floyd na bayad na lahat ang kanyang mga bahay, kotse at private jet. Pero ayon sa mga loan documents, nanghiram daw si Floyd ng mahigit $54 na milyong mula sa isang kumpanya na may interes na 9% para punduhan ang kanyang iba pang mga negosyo.
Ang nakakagulat sa mga utang na ito ay ang ginamit niyang collateral o garantiya. Isinangla raw ni Floyd ang 14 niyang mga bahay, ang kanyang strip club sa Las Vegas na Girl Collection at maging ang kanyang sariling private jet. Ibig sabihin nito, kapag hindi siya nakabayad sa isang bahagi ng kanyang utang, ay pwedeng kunin ng kumpanya ang lahat ng ari-arian na ito ng sabay-sabay. Hindi lang ito basta sabi-sabi dahil nakita rin sa mga record ng gobyerno na muntik nang mapunta sa auction o makuha ng gobyerno ang kanyang strip club dahil sa hindi pagbabayad ng property tax na aabot sa mahigit 5 milyong piso. Isipin nyo, ang isang bilyonaryo ay nahihirapang bayaran ang buwis ng kanyang sariling negosyo. Lalong naging malala ang sitwasyon nang lumabas ang balita na may mga utang din si Floyd na tila napakaliit para sa kanyang estado. Noong huling bahagi ng 2025, may nagreklamo sa kanya dahil sa hindi pagbabayad ng serbisyo sa pagkuha ng basura sa kanyang mansyon na nagkakahalaga lang ng mahigit 30,000 piso. May demanda rin laban sa kanya ang isang kumpanya ng gasolina para sa kanyang eroplano dahil sa hindi pagbabayad ng halos 7 milyong piso. Pati ang pag-aalaga o maintenance ng kanyang jet ay may utang din na mahigit 18 milyong piso. Hindi lang doon nagtatapos dahil pati ang mga mamahaling relo at gintong alahas na madalas niyang ipakita ay may mga demanda rin mula sa mga tindahan dahil hindi raw niya ito binayaran ng buo. Inimas dokumentong lumabas sa korte ay nagpapakita ng isang napakalalim na sistema kung paano raw nawala ang pera ni Floyd. Ayon sa demanda niya laban sa Showtime, ang mga kita niya mula sa mga malalaking laban kay Canelo Alvarez, Manny Pacquiao at Conor McGregor ay hindi raw direktang napunta sa kanya. Sa halip, idinaan daw ito sa mga account na label ay expenses o loan payoffs para hindi niya mapansin. Ang sabi ng kampo ni Floyd, hindi siya naghirap dahil sa maling desisyon, kundi dahil may mga taong kumuha ng para sa kanya. Dahil dito, humihingi siya ng 300 at 40 milyong dolyar bilang pampalubag loob. Sinampahan din niya ng 100 milyong dolyar na demanda ang Business Insider dahil sa pagsira raw nito sa kanyang kredito. Pero sa kabila ng mga pagtatanggol na ito, hindi maitatago ang mahabang listahan ng problema ni Floyd sa IRS o ang kumpanya ng buwis sa Amerika. Noon pa mang 2007, may utang na siyang mahigit 22 milyong dolyar at noong 2023 ay nagbayad uli siya ng multa na aabot sa 5.5 milyong dolyar. Sabi nga ng kanyang dating accountant, mahilig gumastos si Floyd nang hindi nagtatabi para sa buwis. Ang masakit pa rito, ang mga taong dating nag-aalaga sa kanyang pera at nagbibigay ng payo ay wala na sa tabi niya ngayon, kaya tila nawalan siya ng proteksyon sa kanyang kayamanan. Ang nakakatawa rito, habang itinuturo ni Oscar de la Hoya ang butas sa bulsa ni Floyd, lumalabas na may sarili rin siyang problema. Ngayong 2026, nabalita na ang kumpanya ni Oscar na Golden Boy Promotions ay hindi nakabayad sa utang na 27 milyong dolyar para sa kanilang opisina sa Los Angeles. Ang gusali na dating nagkakahalaga ng 40 milyong dolyar ay bumagsak na ang presyo sa 19 na milyon na lang. Isipin niyo, ang taong tumatawag kay Floyd na broke ay nahaharap din sa posibilidad na mawalan ng sariling gusali dahil sa utang. Sa huli, pareho lang silang biktima ng kanilang sariling lifestyle. Kumita ng bilyon-bilyon, gumastos ng parang walang katapusan, at ngayon ay hinahabol ng mga utang na nakasulat sa mga pampublikong record. Ang dalawang alamat na ito na dating nagbubugbugan sa loob ng ring ay tila magkasama ngayon sa isang laban na hindi nila kontrolado, ang laban sa mga dokumentong nagsasabi ng katotohanan. Kayo, sa tingin nyo ba ay palabas lang ang lahat ng yaman na nakikita natin sa kanila ngayon? Sino kaya sa dalawa ang sa tingin nyo ay mas malapit ng maubusan ng pera? I-comment nyo ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.